Kung hindi pa nagkakatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo, upang ang tao ay matubos sa kanilang mga kasalanan, nag-utos ang ating Panginoon sa bayang Israel, si Seth, na magtayo sila ng isang tabernakulo na kung tawagin ay sanctuary. At itong sanctuary ito na nakikita nyo sa larawan, ito rin yung sanctuaryong nasa langit, yung original. Kaya ang ginawa ng Panginoon para ang Diyos ay makasama ng kanyang bayan at ang bayang Israel ay matubos sa kasalanan nila, araw-araw nagkakasala. Kinakailangan magtayo sila ng sanctuary. Pakibasa Sister Alvi, Exodo 25, na ang versikulo ay 8 at 9. Itong santuaryong ito ay pinakita ng Panginoon kay Moises. Chapter 25, verses 8 and 9. Magkukulat po kayo sa pakikita natin ng Brother Ruben tungkol dito sa santuaryo. Pakibasa. Igawan nila ako ng isang santuaryo. Ayan, pakinggan po ninyo maigi. Igawan ninyo ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirangan sa gitna nila. Saan daw maninirahan ng Diyos? Sa gitna ng bayan ng Diyos. Ituloy mo, verse 9. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwaran ng tabernakulo at sa anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon ay gayon ninyo gagawin. Alright. So, ang sabi, itayo ninyo ko ng isang santuaryo upang ako ay makapanahan sa gitna ninyo. Alright. Ano anyo ng santuaryo? Pinaliwanag ni Brother Ruben kanina. Pakinggan niyo Hebreo 9:1. Ito na ngayon. Sister, ito ang tinatawag na unang tipan. Yung unang tipan, merong sanctuaryong tinatayo. Tandaan nyo, ngayon ay New Testament tayo ngayon. Ito ang Old Testament. Ibig sabihin ng Testament, testamento o kasunduan. Okay? Ito ang larawan ng santuaryo, pakibasa sa verse 1 ng chapter 9 ng Hebrew. Brother Ben. Alright. Okay. Pakibasa. Pakinggan nyo maigi yung larawan ng santuaryo. Number 1. Ngayon, maging ang unang tipan Unang tipan to, ha? ay nagkaroon ng mga alituntunin sa pagsamba at ng isang panlupang santuaryo. Iyon, panlupang santuaryo, dito po Sister Sally gagawin ang pagsamba ng bayan ng Diyos. Ano itsura? Verse 2. Sapagkat inihanda ang unang tabernakulo na kinaroroonan ng ilawan. Ilawan. Nakita niyo ba yung ilawan? Sa loob ng santuaryo, may ilawan? Alright? Dulang. Alright? Handugan ng mga hayop. Ano pa? At ng mga tinapay na handog. Merong mga tinapay. Saan yung tinapay? Saan ka na? Nawawala. Pinaibigan ka. Sa loob. Nasa mesa. Nasa kayo. Ayun, tinapay. Tinapay maliligid. Sige. Ano pa? Ito ay tinatawag na dakong banal. Ito ang dakong banal. Nasa labas yung pagkasan ng kamay ng pare. Narito ang handugan. At palibasa para may ilaw sa loob. Merong kandelero. Pagkatapos merong tinapay, table of shewbread. Pagkatapos ito ang tinatawag na dakong banal. Okay, ito yung outside court. Sa labas ito, ito hinahandog. Paghuhugas ang kamay, papasok ang pare dito sa loob. Pagkatapos, ano susunod? Sa likod ng ikalawang tabi
cherubim Sa likod ng ikalawang tabi, ay ang tabernakulo na tinatawag na dahong kabanal-banalan. kabanal-banalan. Okay, paliliwanag namin to, Brother Ruben. Walang makapapasok dito. Sino bang pare hindi makapapasok unless napiliin ng Diyos yung pinakapunong pare, yung pinaka-saserdoting punong tawag. Siya lang ang makapapasok sa kabanal-banalan dako pag hindi ka inutusan ng Diyos na pumasok at ikay nagpusang pumasok, patay ka sa loob. Kaya yung pare, mamamatay ka. Banal kasi yan. Nagliliwanag sa loob yan eh. Kaya paliliwanag ko sa inyo. Yung paring inutusan ng Diyos na pumasok sa kabanal-banalan dako, yung kanyang damit, yung saya ay merong ano? May tali, may lubid, yung ano niya, may lubid, kaya yung mga pari namin dito, may tali dito. Alright. May lubid, at saka may kalimbang. May kalimbang sa laylayan. Bakit? Yung paring papasok dito na inutusan ng Diyos, na hindi nagbugas muna ng kanyang kasalanan, may natirang kasalanan sa kanya na hindi niya pinagsisihan, pag pumasok siya, mamamatay siya. Tandaan niyo, hindi tayo makapapasok sa dakong banal sa langit hanggat hindi tayo naghuhugas ng kasalanan every day in our life. Kaya yung mga Dahil Kaya pala yung mga Muslim. every day, kinakailangan, Sister Ivy, nagdadasal tayo na may pagsisisi. Oh, tandaan niya. Alright, ano pa sabi? Dito ay nakatayo ang isang gintong dambana ng insenso Alright. at ang kaba ng tipan na ang paligid ay nababalutan ng ginto, Kintuya. na siyang kinaroroonan ng sisidlang ginto na kinalalagyan ng mana at ng tungkod ni Aaron ng mulaklak at ang mga tapyas na bato ng tipan. 10 utos nandito sa loob, tungkod ni Aaron, mga bulaklak, tinapay na mana, bilang ala-ala ng kasaysayan ng paglalakbay ng Israel sa 40 taon. At sa ibabaw ng dambana, ano yun? Sa ibabaw nito ay ang mga kerubin ng kaluwalhatian Yun. na lumilibing sa trono ng awa. Ang mga bagay na ito ay hindi namin masasabing ngayon ng isa-isa. Kita mo? Itong kabanal-banalan dako at saka banal na dako, may humahating kurtina sa gitna. Yung kurtinang yun na humahati sa dalawang silid, yung kurtinang yun, doon winiwisik ang dugo ng mga hayop na inihandog ng mga makapagkasama. Minsan sa isang taon lang nililinis ito. Bakit merong insenso sa tapat ng bisikan ng dugo doon sa kurtina? Tulad yan. Ito, banal na dako. Doon sa kabilang likod ng kurtina, kabanal-banalan dako. Dito, binibisig yung dugo. Binibisig ng pare. Oh, binibisig yan. Tuwing ikapitong taon o ikapitong buwan, Brother Ruben, nililinis ito. Sa loob ng 6 na buwan, malansa yung dugo, di ba? Kaya merong insenso sa tapat niyan para magsilbing pabango sa loob at may ilaw sa loob. Ngayon, saan, sa paliwanag ni Brother Ruben kanina, saan lumalarawan ito? Ito'y lumalarawan sa Kristong darating. Alright? Itong labas, the court, outside the courtyard, ito'y lumalarawan sa sanlibutan. Ay, mamumuhay tayo sa sanlibutan ito. At itong library na ito, nahugasan ng kamay, this is a symbol of baptism. Binabautismohan tayo para tayo ay malinis sa kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at bautismo. First room, banal na dako, may ilawan. Bakit may ilaw sa loob? Kasi madilim. Ito nagsisilbing liwanag. Alam nyo saan lumalarawan ito? Lumalarawan itong kay Kristo. I am the
the light of the world. Yung tinapay, bakit may tinapay sa loob? Pagkain ng mga saserdote yun. Lumalarawan ni Kristo. Sabi ni Kristo, I am the bread of life. Alright. Yung pare na nagsisirbiso dito, sabi ni Apostol Pablo, may takila tayong isang takilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Ama. No other God, that is Jesus Christ. Alright? Yung tabing nawilinis ka ng dugo, that is the symbol of blood of Christ. Ano sabi ni John nang dumating si Kristo? Nang nakita ni Juan si Kristo na tumarating, ang sabi ni Juan Bautista, narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alright. The holy place. Daroon ang kabanatipan. Mga kapatid, wala na rito sa lupa yan. The Ark of Covenant. Wala na po ito. Friday. Nasa langit na po ito. Kinuha na po ito ng Diyos. Ang laman nito ay 10 utos ng Diyos. Ang tunang tungkod ni Aaron, ang tunang bulaklak, ang tunang yung tinapay na mana na kinain ng Israel. Inakyat na po sa langit yan. Why? Sapagkat itong 10 commandments na nasa loob ng kabanatipan kaya nasa langit, ito ang gagamitin sa panahon ng pagtutuko. Yung 10 commandments of God, hindi po tinuturo ng relihiyon. Kaya ngayon, itong mga opisyal natin naging mandarambong. Ang dami ngayon nagdakaw. Walang takot sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Saan pa natin ninanakawan ng Diyos? Diba sabi ng Panginoon, ninanakawan ako ng sanlibutan ito. Sabi ng mga Israel, Panginoon, saan ka namin ninanakawan? Sa mga pikagay, sa mga ikasampung bahagi, sa ikapo, at sa inyong mga hati. Kaya kapag hindi tayo sumusunod sa alituntunin yun, ang tawag sa atin ng Diyos, magnanakaw. Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayo magnanakaw. Alright. Pinaliwanag ni Brother Robert, itong santuaryong ito ay natapos na. Bakit? Dumating na yung katuparan nito. Ang katuparan ay ang Panginoong Yesu Cristo. Kaya nang dumating si Cristo, Sister Ay, siya na yung hinandog ngayon. Kaya yung tubo ni Cristo, yun ang tinatawag na New Testament. Hindi po yung libro. Kaya pinaliwanag ni Brother Ruben kanina, bakit pinagtatalunan yung 10 utos? Gusto ko natin pagtalunan yan. Kasi yung 10 utos, hindi po yan lumilipas hanggat buhay ang tao sa lupa. Ang 10 utos umiiral sa tao hanggang ngayon sa New Testament. Pakinggan ninyo, Roma 7:1. Pakinggan ninyo yan. Roma 7:1 na mga taga-Roma na ang 10 utos ay umiiral up to the present time ng Kristyanismo. Pakibasa. Tagalog sa iyo iyan. Tagalog, English. English, Tagalog. Maganda ito. Mabuting balita ito.